Capital. Capitol. Ayos, fam. Ayusin natin. Gala-gala na naman tayo ngayong gabi. Ayos! Night ride sa gabi. Di ba? May night ride pa pag umaga? Time check. Magwa 1 AM na ng umaga. Parang doble 1 AM ng umaga. Napakasarap talaga ng napaka-fresh ng sariwang hangin. Napakasariwa talaga ng fresh air. Daming fans dito. Actually, kumbaga, tinitake in ko yung Cebu vibe. opportunity na to, yung vibe na to dito sa Cebu kasi first time ko talagang although this is not my first time dito sa Cebu, yung mga years ago nakapunta ako dito, pero walang gala-gala, talagang isang destination lang talagang pinupuntahan ko, tapos yun na yun kasi walang panggala eh. Kaya ngayon kahit pa paano may motor, nakakagala, so take advantage. Pero one thing na na-notice ko dito sa Cebu is mas hindi siya crowded compared sa Manila. Tingnan mo. Sa bagay 1 AM na, kaya siguro hindi crowded. Pero nakapag-drive din naman kami dito sa Metro Manila ng mga 1 AM. May traffic pa rin naman. May traffic din naman dito pero hindi siya heavy. Diba? Kumbaga kung mahilig kang gumala-gala, road trip, city ride, yan. Para sa iyo ang Cebu. Masarap dito. Yung parang pagka-explain ko, parang small town feel but in a big city. Anyways, magra-ride kami ngayong gabi kasi nga naghahanap kami ng pwedeng makainan. Jet lag finally hit me. Ayun, naka-English tayo. Pero yun nga, naghahanap tayo ng pwedeng makainan na may sabaw. Yan, may sabaw. Parang nandito tayo sa red light district yan, ibang sabaw yan. So nadaanan natin yung red light district. Yan. Anyways, continue tayo sa night ride natin. Tapos ano kaya hinihintay ni ate dyan? Grabe, kahit alauna ng madaling araw may nagja-jogging. Ganun ka-safe dito kahit madaling araw nagja-jogging. Hindi ka makatulog, jogging mo. Tama, hindi ka makatulog, i-jogging mo. Ito, oh. Pakals, pwede to. Yan. Pakals. Native restaurant. Baba muna ako. Yan.
dito kami. Dali, pause ko lang guys para makapwesto kami ng maayos. Siyempre, 1:30, anong oras na? 150. Actually, 2 a.m. na. 1:54 a.m. So, siyempre, nakahanap kami ng may sabaw. Pakals. Most of their menu hindi na available kasi siyempre 2 a.m. na. Pero yung pinaka-available talaga nila, yung sabaw. Kasi yun talaga yung anong tawag nun? Pampahimas-mas sa'yo. So, yun ang pinakang available talaga. Anyways, dito kami, ito nga sinabi ko kanina, dito kami sa Pakals. Yan. Time check, it's 2 a.m. already. So, syempre, other than sabaw, may mga ibang menu sila. Pero syempre, this is not a regular hour para sa normal na tao na kumain. So, syempre, kapag mga ganitong oras, lalong-lalo na itong street na to, ito. Yung street na yan, kapag dumiretso ka, papunta doon, red light district na. So, ibang klaseng pagkain yan. So, syempre, kapag lasing ka na, di ba? May hangover na, dito ka didiretso, higop ka ng sabaw. So, yun, may mga menu sila dito, pero mainly na, mga ganitong oras, puchero, yun yung in-order namin, puchero. May iba namang short order din, kagaya ng sisig. Umorder din kami nun, pero karamihan ng mga menu nila is hindi na available, kasi hindi na ito yung regular hours for business. Kumbaga ano na to, pang mga bar food na, pang hangover business na. Ayan, waiting na lang tayo sa order natin. But, yun, sarap talaga mag-night ride kapag gabi dito sa Cebu. Kasi napaka-sariwa talaga ng fresh air. Yun, parang redundant na. Ako, kung halimbawa, papipiliin ako saan ko gusto tumira, Cebu or Manila. You know, if money is not an issue, I will choose Cebu. Kasi, hindi siya crowded. O, tingnan mo. Ito, nasa harap lang kami ng main highway. Yan. Oh. Halos mangilang-ilang sasakyan lang ang dumadaan. Main highway to. At syempre, given 2 a.m. ngayon, hindi masyadong traffic. Sa Manila, kahit 2 a.m., kahit anong oras, traffic din naman sa mga main highway. Yun, sa mga main highway. Although, dito sa Cebu, may traffic din. Pero, you know, not as heavy traffic kaysa sa Manila. Yan. Tapos safe pa. Ewan ko kanina kung nakita nyo na kahit alas 2 na ng madaling araw, may nagja-jogging pa. Halimbawa, ikaw, may jet lag ka, alas 2 ng madaling araw, hindi ka makatulog. Pwede ka mag-jogging dito. Di ko lang alam kung gaano kasi. Pero, yung mga nagja-jogging kanina, babae naman, kumpiyansya naman siya na mag-jogging ng ganitong oras. Siguro okay yung safety dito. Yun ang hindi ko ma-recommend kasi hindi ko talaga alam. Baka naman mamaya mag-recommend ako na, sige, jogging kayo ng jogging. Alas 2 ng madaling araw, tapos kung ano lang mangyari. So, pakiramdaman nyo rin yung lugar kung pupunta kayo. Ganun lang. Anyways, waiting tayo sa pagkain natin. Usap-usap lang muna tayo. Pero marami kasing nagtatanong din. At siguro ngayon, marami nang nagko-comment, ba't hindi kasama si wifey o si Abby, di ba? Biglaan kasing uwi to. So, may mga inaasikaso lang ako dito na kailangang, kumbaga time sensitive, na kailangang maasikaso ko personally. So, yun. Kaya umuwi ako. Mahirap din kasi limited time din lang yung ano ko dito. Kaya minabuti ko na rin hindi nakasama si Mrs. at yung mga kids ko para kahit pa paano makagalaw tayo ng mabilisan. Kasi mabilisan lang biyahe to Kumbaga biglaan lang. So pagpasensyahan nyo na muna guys kung ako lang muna nakikita nyo dito sa video na to. Dumating na yung isang order natin. Yan. Sisig. Ito na, dumating na yung isa sa mga order natin. Sisig, actually dalawa na. Nandito na, pati puchero.
Parang bulalo siya, pero di ko talaga alam. Actually, first time ko tong makatikim ng puchero dito. So, try natin. Suwayi. So, mini-mekos-mekos na natin. Yan. Sisig. At first impression sa puchero is para siyang bulalo kasi beef shank, parang beef shank yung gamit. Tapos yun, may bone marrow siya pero di ko lang alam kung saan napunta yung bone marrow. Pero parang bulalo lang talaga siya. May ano ba to? Repolyo, parang onion leeks siguro to. Yun nga. Green onion leeks. Yan. So try natin. Okay. May similarity siya sa lasa ng bulalo, pero iba. Nga. Ano nga. Di ko alam kung paano i-describe kasi parang magkahawig sila. Pero medyo light yung flavor nito kaysa sa bulalo. Pero masarap siya. Di ko lang ano ba tawag doon? Maipinta. Picture perfect, kumbaga, yung pagkaka-describe ko dito. Kasi light siya. Alam mo, yung bulalo, lalong-lalo na yung bulalong nakakain namin dun sa Tagaytay. Kumbaga, strong, powerful flavor siya. In a good way. Pero ito, light flavored siya. In a good way din. Okay? Parang tinola, parang ganun yung pagkakahawig. Na. Di ko alam kasi first time ko naman kumain ng puchero. Diba? So, yun yung parang description ko. Yun nga parang tinola siya, tinolang isda. Pero hindi siya lasang isda. Ibig ko sabihin, parang tinola yung pagkakahawig sa lasa. Again, hindi siya lasang isda, lasang karne talaga siya. Parang weird naman nun kung baka yung kinakain mo tapos lasang isda. Sisig, ang sarap din. Okay. Approve si Pakals. Sige fam, ubusin ko lang muna to. And see you. Yan. Taob yung sisig, puchero, mga mais na lang ang natitira. Yan. So, maganda para sa akin, magandang pagkain talaga siya kapag gusto mong nang hangover, ano matawag mo, mahimasmasan ka. Magandang pagkain siya. Strategically located din yung lugar na to kasi syempre, sabi ko nga kanina, nasa may red light district siya. So, kapag gusto mong mahimasmasan, gusto mong humigop ng mainit na sabaw, dito ka pumunta. Ito, gusto ko sabihin kasi isang bagay na nagustuhan ko dito sa Pinas kapag kumakain ka sa labas sa mga restaurant gaya nito, alam mo yun, yung kapag kasi ka sa US, hindi ka pa nga nakaka first bite pupunta ka na kaagad yung waiter sa'yo, sasabihin na, kumusta, anong nangyari, okay lang ba, in some ways, okay naman yan. Kasi syempre, it's the thought that counts, diba? Gusto nilang ma-check na okay yung pagkain, wala kang reklamo, diba? Pero, yung pinakamalala pa niyan, kaka-first bite mo lang, punong-puno pa yung bibig mo, pupunta na yung waiter, okay? Kaka-first bite pa nga lang hindi pa nga makasagot ng maayos. Pero dito talaga, sa Pinas, gandahan dito, bibigyan ka nila ng peace of mind. Kapag umorder ka, dalhin yung pagkain sa'yo, hindi na sila magsasalita kung ano. Talagang take your time lang. Hindi ka na istorbohin. Di ba? Ayan. Anyways, tapos na kami. Balik na kami sa barracks. At tuloy tayo sa night ride natin. Of course, on the way doon, pabalik. Alright, fam. Ayos, we're back on the road. Ayan.
Yun nga, gaya nga ng sabi ko sa isang video na to, kapag dito ako sa Pinas, I try to as much as possible, kung may option, I try to eat sa mga local na mga kainan. Masasarap din naman, kagaya ng kinainan namin, sarap din naman. Pero at the same time, I try to hindi mag-recommend lang ng recommend kung saan gusto kumain, kasi baka mamaya gaya tayo ng gaya tayo sa mga shoutout sa mga vlogger na marami ng nakainan na hindi pala masarap. Ako, based lang sa akin, nasarapan ako. Okay, kung yun din ang order ninyo at yun yung mood ninyo, posibleng bumenta din sa inyo yun. Balik tayo sa night ride. Yan, di ba? Ganda. Maganda dito sa Cebu kasi napansin ko may mga police outpost talaga sila dito. So siguro yan ang isang nakakapag-contribute sa safety and security dito sa Cebu. Kasi every now and then may makikita akong mga police na nakapwesto. So magandang initiative din yun. Yung iba kasi di ko lang alam kung sa US lang to, intimidating daw yung mga police, natatakot sila, hindi sila feel secured. Pero para sa akin, sa akin lang naman to, pag nakakita ako ng police, mas secured ako. Although di ko naman sinasabi na lahat ng police matitino, pero ang sinasabi ko naman, kapag may police na nandyan, given na yan, lalong-lalo na pag naka-uniforme, given na yan na they're there to serve and protect, di ba? Hindi ko naman sinasabing nakikisali tayo sa mga usaping politika, kasi distance tayo doon, kasi hindi yun yung genre natin, diba? So hayaan natin sila sa mga politika nila. Ang masasabi ko lang, ako para sa sarili ko, kapag may police na nakatoka, nakabantay, mas kampante ako, lalo na pag naka-uniform. Alright, balik muna kami sa barracks. At parang may pupuntahan yata kami afternoon. Total, magigising na rin namin kami baka mamaya pumunta kami sa lugar na maganda yung sunset or sunrise. Total, mag-aalas 3 na rin lubos-lubusin na rin natin. Sige fam, kita-kits. Good morning, fam. It's been about an hour and a half, maybe 2 hours or so, since we left the food place that we had our midnight snack from. Di ko alam kung midnight snack yon, pero 2 a.m. mga 2:30 a.m. na kami nakalabas doon, and then nagpalipas lang kami ng oras, and then now we're here in Tops Cebu. Why? Well, let me flip the camera. There it is. This is the reason why. It's because it's a beautiful sunrise. Yeah, nakikita mo yung, hindi ka lang nakikita yung bayside, yung waterfront area, but you're basically overlooking the entire Cebu City. Or maybe not the entire Cebu City, because it just goes all the way around, but at least for the most part you can see the majority of the city. And then this is a beautiful spot kasi not only that you can see the city, but also up here is the mountains. I don't know if you can see it clearly, but it's a little dark, and this is the reason why we came here. And also I've been noticing that I've been, I guess I would say, falling asleep earlier, so I guess the jet lag is now hitting. I thought I could get away with just sleeping on the plane, and then when I land I'll be okay, but I guess it doesn't work like that. Yeah, it's beautiful. I flew a drone earlier para mas maganda yung coverage natin, but at the same time gusto ko sana gumawa ng time-lapse, pero wag na lang. So usually dito sa Tops,
may mga shops din siya. Yan. Sa background ko. Once again, this is my first time being able to have the opportunity to gala dito sa Cebu. Pero yun nga, kasi dati nakapunta naman talaga ako dito sa Cebu, pero I didn't have the luxury of traveling around the city. Kung pumupunta man ako dito, punta ako sa kapatid ko na nag-aaral dito, and then after that, uwi na. Kumbaga, hindi ka talaga nakakagala. But now, few years have passed, papansin ko na mas maganda talaga dito, at least for me. Sabi ko nga kanina, if money is not an issue, and if I have to choose between Manila and Cebu, I would live in Cebu. Yeah. So chill vibe siya. Chill. Anyways, wala naman tayong ibang pag-uusapan, kundi yun lang. Later, siguro hanap tayo ng panaderya para kumain tayo ng pandesal. Kasi sana dapat, bago kami pumunta dito, bibili sana kami ng pandesal. Lalamig. Kasi maganda talaga kumain ng pandesal. In general, kapag magagahan ka na pinagmamasdan mo ang sunrise. Kasi maganda yung view. Anyways, back to the sunrise. Yan. Bukang liwayway. Yan ang term na hinahanap ko. Usually, kasi this is I guess tourist spot, kasi maganda talaga yung view kahit walang sunrise, kasi overlooking siya sa tubig at sa city view. Pero maganda rin pumunta dito ng medyo maaga-aga, not only because walang gaano maraming tao, but at the same time talaga is ma-enjoy mo yung yung sunrise. Pero para sa akin medyo may pagka-introvert ako. Kaya mas maganda pumunta ng mga oras na ganito para masolo mo yung view. Hindi mo naman masusolo kasi kahit paano may mga mangilang-ngilang tao namang pumupunta dito. Pero alam mo yun, hindi shoulder to shoulder yung crowd. Yan. Walang kung nakikita nyo na. Yan yung sinasabi kong dito sa side na to, sa right side, is mountain view na siya. Mountain view na siya. Yan. Pero pag pumaning ka dun sa left side, yan na yung city view. At nakita mo pa yung ocean. Kumbaga, city view, ocean view, mountain view, yun na. Pinagsama-sama na. Nandito na talaga lahat. Tapos may mga shops pa dito kung gusto mong kumain, karoon ng mga drinks and refreshments. Meron dito.